Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Divine Holy Spirit, Angels of Angels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, at syempre sa mga ating animal spirits. Okay? So, ngayon is aalamin natin. Pero bago muna yan, syempre, nais ko muna magpasalamat sa mga lahat po ng patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, maraming salamat din po. And sa mga patuloy po no, na naniniwala no, sa atin po. At alam niyo yun, sumasubaybay nga po. And nais ko rin po magpasalamat sa lahat po ng mga nagpa-book no, ng ating reading. And again, ang reading po natin is till till Tuesday, which is actually Monday na lang kasi po may death anniversary po ng father ko ng April 15. So yun na po, doon na po ako mag-stop, no? Hindi mo na, kung meron po, kung gusto po magpagamot, pwede po, pero wala po tayong reading that day. So after the Holy Week na po ang ating reading. Okay, so sa reading lang naman po ako nagkakaroon ng limit. But sa healing naman po, hindi ko po pwede kasing tanggihan ang mga gusto pong magpagamot. Okay, so sa mga gusto pong mag-avail ng oils po natin, dahil sinabi ko nga po sa inyo, meron po tayong oil na pangkalahatan, panggamot at pangontra sa mga kulang, barang, lason, usog, no, at gayuma. So, meron pa po tayo niyan still, but medyo limited na rin po ang stocks kasi po ang dami rin pong nagwo-walk in and hindi ko na po maasikaso sa ngayon. So, medyo concentrate din po ako or focus din po ako sa mga activity na gagawin po sa araw po ng Biyernes Santo. Kasi may mga makakasama rin po ako like alay lakad, no, gagawa po ng kung ano-ano, langis, konsagra, marami po akong gagawin sa Friday. And so kailangan ko po na preparation. So after Tuesday, so busy na po ko niyan. So medyo limited lang din po ang pagtanggap ko ng reading. So hanggang Monday lang po ako. So lahat po na nagpa-schedule nito last week, lahat po yan is aasikasuhin ko po ng Monday. And Tuesday though, meron po akong schedule ng Tuesday, pero yun po is more on I don't know if meron na kami konting i-discuss ng isang client, which is matagal ko na pong client yon. And what else? Yun na po. No? So, sa mga medallion, still, meron pa rin po tayo. Still, yun nga lang po talaga, limitado na rin po ang stocks. Kasi, yun nga, because of, dito po yung sa walk-in, plus yung mga online po na kumukuha po sa akin and yung mga repeat orders. And sa mga candles naman po na kailangan na po magsindi sa Biyernes Santo mismo, nasa inyo na po yan kung white, red, or green. No? Pero for me, much better po ang especially po sa atin, sa buhay po natin, is more on lack of financial, no? Mga na medyo na bumagsak ang negosyo, nawala na mga clients, mga ganyan. Kung ganyan po ang problema ninyo, better po na kumuha po kayo ng green. Pero kung in general po, no, kailangan po kasi minsan mag-specific tayo. Kaya nga po ako, ang candles ko po rito sa mini altar ko dito sa salas is red, white, and green. No? So sabay-sabay ko po yan sinisindihan para po at least hindi po mabugbog si white, hindi po mapagod yung white ko, which is in general din po siya. So at least meron po siyang kahati, no? Okay? So nasa inyo po yan, pero yan po is maganda, magsindi rin po tayo niya ng Friday, Biyernes Santo, at para po tayo ay magkaroon po, as in makawala po tayo sa sumpa or inggit, galit ng mga tao sa atin. Yung sa inyo po na mga meron pong mga ganyan-ganyan. Okay? But again, syempre po may mga prayers din po na akong ibibigay dyan bago nyo po sindihan ng mga kandila. Kahit po may mga nakaukit na po dyan, no, na mga orasyon. Okay? So, ngayon po, kuha po tayo ng message kung ano po ba ang nakaraan, ano po ba ang ikinagagalit ng person sa person mo. Ng person, ano ba kinagagalit ng person doon sa person mo. Okay? So, gagawa tayo ng
para malaman mo, no? Kasi you are connected dito sa person na to, na meron parang slight inggit, galit dito sa person mo, no, ng ibang tao. Okay, so alamin natin kung ano yan. So kung ano ba yung meron dito sa person mo, bakit galit na galit itong person niya, ganyan. Okay, so let us pray muna. May aswang. So ito is medyo, hopefully wala pong spiritual tayo ngayon dito, no? Pero kung yun pong ipagkakalob sa atin, well, ano na natin claim, I mean, huwag natin i-claim, pero makinig na lang po tayo, okay? Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Hesus Kristo, mahal na Birhen Maria, Madre Santo Niño, pakibasbasan po ninyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na spirito, ang mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa aking po tagapanood, patungkol po dito sa isang tao, na kung bakit galit na galit sa kanya ang isang tao. Naway kami inyo patuloy pong bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at pong klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po ng mga karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay. Okay, so let's start. Dito muna tayo siguro sa dito. Tingnan muna natin kung ano ba yung pinanggagalaitin nitong person na to sa person mo, no? Naintindihan niyo po ba yun? Person mo. Like halimbawa, ang kaibigan mo, ang name is Solomon, no? Na meron siyang kakilala or a friend or co-worker na ang pangalan ay Diego, no? Kung bakit itong si Diego galit na galit dito kay Solomon na kakilala mo, okay? Na for sure ito is nag-open sa'yo, nagrarant sa'yo, or maybe merong mga kinukwento sa'yo na ikinaka-stress niya ngayon, no? So ano ba ang meron dito kay, sa pagpalagay natin ang pangalan ay si Solomon. Charan! So lagi siyang iniimbestigahan. Kumbaga lagi siyang ini-spy ni Diego. Diego is yung kakilala din ni Solomon na maybe ito yung inaano mo. I mean, siya ay nag-open sa'yo, si Solomon, na bakit ganito, ganyan, ang daming tanong, no? Na maybe pinag-iinitan, mga tipong ganon, no? So maybe ito is maraming nagawang accomplishment, or maybe ito is masyadong mabango sa community or sa field or sa departamento, possible na gano'n, no? That's why ito is hinahanapan po ng butas, no? Itong si Solomon, ni Diego, mga tipong gano'n, no? So so etong person na to, sabi ko nga sa inyo kanina, hanggat maaari, ayoko pong pumasok muna sa spiritual, but here it is. So there's pero kung ito is ililink ko lang na parang walang spiritual, no? Since nandito yung iniimbestigahan siya, pinasusundan siya, kinakalkal ang buhay niya, nitong si Diego, itong si Solomon. Now, is nandito rin yung parang ang gusto nitong mangyari is bumagsak. No? Bumagsak sa posisyon, sa buhay, sa negosyo, mga possible na gano'n, ano. Gusto nila just like the plane na biglang nag-crash. Ganon lang gusto nila. Gusto nilang hawiin, no? Pasabugin yung kung ano man ang meron siya. Malakas ang inggit ni Akla. Okay, so what else? Pero kung ito naman is more about spiritual, ano? So mag-aano tayo sa spiritual. Na itong person na to, which is si Diego, is may ginagawa nga some kind of ritual and some palipadhangin dito kay Solomon na person mo. Okay, so the one who's listening here is ang person mo, ikaw collective, ikaw ang nakikinig ngayon, is ang person mo is si Solomon. Na ang person ni Solomon is si Diego. Clear? Okay, and we have the Lost at Sea.
So now, ang gusto mangyari dito ni Solomon, dito kay Diego, ni Diego pala kay Solomon, pati ako na dito, ni Diego kay Solomon is tipong, alam mo yung tipong parang mawala na siya sa departamento, sa community, yung sa mga ganun. No? But, si Solomon is a warrior. And what about itong si Diego? Okay, so Diego is one of the, maybe there's a higher position, or siya yung nakaupo, o siya yung may highest position sa company, sa department, company, mga tipong ganon. So, siya is a leader, a ruler, a boss, mga ganon. And your person is andito. So, this is two reading, no? So, ito si Solomon, ito si Diego. Okay? So, si Solomon, which is yung person mo, no? Collective is a warrior. As in, palaban po to. Though, ang daming trauma, no? Na naranasan to, but andito yung talagang nakikipaglaban siya. As in, ano ba yun? Hindi niya hahayaan na mamutawi or anong tawag doon, lumaganap, no, yung kasamaan. Mga tipong ganun siya. Hindi siya yung sabihin mo nga susunod sa utos nito ni Diego or yung sumunod sa yapak ni Diego. This leader, this Diego is a leader pero very abusive. No? Okay, so what else ang meron dito kay warrior? Ano pa ba ang meron aside sa pagiging warrior? So, itong si warrior, no, is kung kanina dito, no, is there's a war talaga, literally. No? Pero, ano to ha, meron siyang kakayanan na kaya niyang sumugod mag-isa. Or, ang maganda lang dito is meron siyang mga guides, no, or napapaligiran siya spiritually or divinely guided and protected itong si Solomon na person mo. And dahil nga dyan is possible, no, kahit na ganun ang mangyari, actually meron siyang mga parang wag naman sana, no, there's a death spell, or maybe meron mga attempts na ginagawa itong si leader dito kay Solomon, dito sa person mo, na some kind of gusto siyang patumbahin spiritually or physically, but hindi po na isagawa, no? Ano to? So gusto nito talagang, bukod nga sa mawala siya sa sirkulasyon, is talagang, actually this is also a confirmation na talagang gusto niya mawala to, no? Gusto niyang hindi na makita, no, ni Diego, which is yung person ng person mo. Okay? Gusto nito parang maging drastic, no, yung buhay niya. Okay, so anong meron dito kay leader? So, bakit magalit siya dito sa person mo, which is si Solomon? No? Bakit? So, parang ano to sa kanya, no? Tinik. Etong si Solomon is parang tinik kay leader or kay Diego, no? Kasi parang pakiramdam niya, yung mga diskarte niya o yung mga gagawin niya, yung mga karumal-dumal na pwede niyang gawin is mahaharang ni Solomon, which is ng person mo. Alam niya na yung mga binibuild niya, lahat nagko-collapse, lahat nawawala, mga plano niya biglang makukuha nitong isa, mga there's a competition between them. Kasi very wise, no? Itong person mo, which is si Solomon, very wise, mautak, intelihente, na talagang andito yung isusugal niya. Alam niyo yung wala siyang pakialam, kung alam niyang mapanganib yung mga gagawin niya, pero wala siyang pakialam as long as nagagawa din yung trabaho niya, no? Wala siyang pakialam kung ano yung sasabihin sa kanya ng ibang tao. Okay?
ano to, very matapang, buo ang loob pagka nagtrabaho. So, what about here sa kay Diego? Ano ang meron pa? Diego. Okay, so itong Diego na to is ano, no, parang nagkaroon to na experience na parang between life and death. So, nagkaroon siya ng gano'n. So, there's a possible pagka ganyan po kasi nagkaroon ng ano bang tawag, near-death experience, no, is possible na open na po yung portal niya. So, there's a lot of senses or maybe kinda nakaramdam siya ng, alam niyo yung mga intuitions, no. So, itong tao ito is very intuitive. So, nababasa niya kung ano ang meron dito kay Solomon. Or maybe mga plans. Or silang dalawa mismo, no, is nagkakaroon ng pakiramdaman. But also, kung dito, kay boss, kay leader, is andito yung, meron siyang near-death experience. That's why nandito open yung portal niya. But, itong si Solomon, na friend mo, na person mo, is high priest, no, or high priestess, na talagang meron siyang natural na psychic abilities, na alam niya kung ano yung mga plano nitong taong to, ano yung motibo, ano yung mga kinikilos sa basang-basa niya. Maybe this person of yours na si Solomon is maybe a prophet, no? What else? About dito kay Diego, give me a message for Diego, which is the leader. Is there anything baliw? So ito says may pagka ang tawag doon, topak na, no, or maybe paranoid na, dahil marami na tong ginawa for sure dito kay Solomon na lahat negatibo ang naging resulta. Why? Because of the ancestors, because of the guidance, because of the protection and divine na ibinibigay dito kay Solomon. And ano siya high priest siya And sa nakita ko nga dito is, andito yung ancestors niya na talagang maybe one of the goddess, no, noon. So, napaka-imposible. Okay? So, papatay lang siguro ng isang message. Okay, so here's ito kay Solomon, sa nakikita ko dito for teka lang, kukuha tayo dito ng mga 7 cards, taas ko lang to. Kukuha tayo dito ng mga 7 cards para mas magkaroon ng clarity. Okay, so now is andito yung more on masyado siyang advanced mag-isip. No, masyado siyang advanced mag-isip, yung pakiramdam niya. Ganun yung psychic abilities niya talaga is mataas And sanay na siya sa mga ganun. So, alam niya na yung mga galawan. No? So, now is parang hindi to mauuto, hindi to mauunahan, o hindi ka makakipagsinungaling dito. Kasi, ramdam agad niya kung totoo ba yung energy na lumalabas sa katawan mo. No? Gamit na gamit niya actually yung psychic abilities niya sa work niya. No? So, comment down below na lang po mga ka-angel. Okay, so, ano naman dito kay Diego? Give me a message for Diego. Yes, ano to? Actually, this is also a warrior, no? And as a leader, no, is talaga andito yung meron siyang di ba sabi nga siya, medyo meron siyang position talaga. Highest position, maybe official, mga ganyan. So, itong taong to is, alam niya kung paano yung didepensahan yung sarili niya. Maybe this is some kind of bodyguard, or army, police, mga tipong ganyan. Pero ito is, she or he knows how to defend himself, sa mga ganitong klase. Alam niya laruin. No? Leader to So, bago naging leader to, dami rin pinagdaanan nito. Pero nga lang, na siya, dahil sa nasobrahan na sa mga ideas, no? Is andito na yung parang kumawala na yung tornilyo sa utak niya. Possible na gano'n. Okay, so what else?
So, 2 cards pa. No? So, last 2 cards. Sa dalawang tao na to. Okay, kay Solomon tayo. Is there anything na kailangan malaman ni Solomon? Wala na. Si Diego. Uy, dalawa. So, itong taong to is puro corruption and puro, alam mo yun, puro corruption kasi andito yung talagang sakim tong taong to. Or ang daming inggit sa katawan na parang gusto niya siya ang bida, siya ang sikat, siya ang makilala. Na etong person mo is nakikilala or talagang humahalimuyak sa bango sa company, yun nga sa department, no? That's why andito puro siya inggit. So ang nangyayari ngayon sa kanya is etong taong to, si Diego, which is yung person mo is napakadelikado ngayon. Kasi ang plano niya lang talaga dito sa person mo is ang pabagsakin siya. Hindi siya papayag. Kasi ano siya andito yung gumagawa rin siya ng hakbang. Alam mo yung tipong, ito is under ni, ni Diego, or maybe older, itong si Diego dito kay Solomon, but hindi siya papayag na magpailalim. No? Kasi, she or he knows his rights. No? Talagang didepensahan din niya ang sarili niya. Okay, so what about here kay Diego? Meron pa? Tell me kung sino yung nakaka-resonate, no? Mahilig mag-inom to. Ang daming ginagawang kalokohan nito. Alam mo yun, tipong ito is pa-relax-relax lang. Yes, kasi nga, parang may mga tao na to no? So, pa-relax-relax na lang itong tao to. Pero, ito is, hindi na rin matahimik ang buhay nitong si, Okay, so nananahimik na lang siya. Si person mo, which is si Solomon, is na lang, alam mo yon, hindi na lang umiimik or walang magawa, no? But dinadaan naman niya sa tama yung proseso ng way ng pagtatanggol sa kanya. Kasi alam niya sa sarili niya, wala naman siyang ginagawang mali. And religious din siya, Ang daming card na gusto magsalita dito sa... Talagang alam mo, itong taong tong hirap din makabangga. Itong si Diego. Kasi, siya talaga, mapanira. Na mapanira siya ng buhay, ng may buhay. But alam niyo po, kasi yung mga ganitong tao, sa ngayon po, sige, parang, sige, namnamin mo. Pero antayin nyo yung hagupit, no? Pwede nyo rin po siyang ispy, no? Or pwede nyo rin siyang sundan. I mean, alamin kung ano po yung buhay-buhay. For sure po, meron pong hagupit na darating dito na matindi. Okay? Meron po dyan. Okay, so tingnan natin dito sa cards na to kung anong meron po dito sa dalawang to, kay Solomon and kay Diego. Okay? Tingnan po natin dito kay ano parang to? Kay Solomon. Ano po ba ang pwede nyo ibigay na message kay Solomon? Holy Spirit, please. House cleansing. And wala ka sa konsentrasyon, lutang. So, itong person na to, which is Solomon, na person mo, collective, no, is hindi siya makapag-concentrate ngayon because of the stress na dala-dala nitong Diego sa kanya. Marami ngayon itong iniisip. Lahat nakapending. Parang mo siya, alam mo yun, from the word lutang, floating, mga tipong gano'n. Maybe, ito is nagsasuffer ng konting depression. Okay, so what about dito sa leader na to, kay Diego? May message ba tayo kay Diego? Give me a message. Kung meron po kayo message kay Diego. Holy Spirit, please. Ako ang yung sandalan. Okay. Siya yung kumbaga sinasabing parang hindi mo siya kailangan kalabanin. Kasi kumbaga, siya yung sandalan. In a way, kasi nga, siya yung boss. Siya yung leader. Siya yung may mataas na posisyon
kung sa kahit para paikutin at paikutin ng mundo, sa kanya pa rin siya babagsak. Kasi under lang nga siya eh. Mataas to eh. Ito is a fighter, defender, gladiator, warrior. But still, siya pa rin yung may position. Dito po sa mundo natin, kung wala ka, sorry. No? So, siya yun. So, kaya ang salita niya, ako pa rin ang iyong magiging sandalan. No? So, sa kanya ka pa rin kakapit. Parang ganun ang gusto niya sabihin. Ganun yung gusto niya sabihin kay, kay Solomon. Okay, so what else? Kaya tayo, kay Solomon. Message for Solomon. Ito na lang, first card. Okay, balik sa pinanggalingan ng kulam. So, merong something spiritual attack na nangyayari na ginagawa tong person na to, which is si Diego. Maybe meron itong pinatikim sa kanya. Maybe there's some bate, usog, or some spell work na ikababagsak niya to the point na magkaroon siya ng problema sa isip. And itong, sabi ko sa inyo, may sakit to. Doctor, possible na may sakit siya, na kailangan nang pumunta sa doktor, or maybe she or he is a doctor spiritually. Why? Ba't ko nasabi? It's because of andito yung dalawang bumagsak, hinihigop ang lakas mo. So, andito yung itong person mo na to, which is si Solomon, is minsan, kung bakit nagkaroon din siya ng nawawalan ng tawag doon, ng konsentrasyon, o parang andito yung ayaw niya lang mag-isip. No, it's because of andito yung ginagawa nga siya talaga nito ni leader or ni Diego. Okay, so here is aanin naman ng blessings si Solomon, no? Kasi andito yung nanahimik siya eh, 'di ba? Nanahimik siya. So hindi siya yung sabi mong lumaban, kumuda, no? Kumanta, never. No? So kaya siya yung i-bless talaga dito. Ganun talaga. And dito naman kay Diego, ano ba ang susunod na mangyayari? Possible na mangyari kay Diego ngayon. Ano po? Please give me a message. Thank you. Okay. Tusok pa more and using voodoo doll at binagsak ang negosyo. Okay, so possible na kung meron man itong mga business, actually pagka may mga gantong mataas ang posisyon sa buhay, may mga businesses na rin yan, or may mga properties, mga ganyan. So, ito po is babagsak sa kanya. And itong taong to is nakakaramdam po ng mga patusok-tusok using voodoo doll. So, meaning, itong person na to, which is si Diego, is nakakaramdam na rin po ng mga spiritual attacks, but not from your person, from Solomon, from others. Kasi ano to masyado tong marami na nakakabangga. Huwag ka magduda. Okay. So, sa lahat ng mga instinct niya or kutob niya, huwag nang pagdudahan. Kasi, yun po sabihin sa kanya, no? Kayo na po mag-address kasi kayo naman po ang friend. So, sabihin nyo na huwag magduda kasi nga po, ito is may mataas na psychic abilities. Okay. Okay, so we have also the gayuma, baklas na. Okay, so ito is may ginawang gayuma to. Marunong to, si Diego. Marunong to gumawa. So may ginawa tong gayuma dito sa person mo, which is kay Solomon. Maybe itong Solomon na to is, maybe ikaw ang karelasyon, or maybe ito is may karelasyon or asawa, or maybe ikaw ang asawa, na ginawan kayo ng gayuma, na which is as a separation, na talagang kayo magkahiwalay, but nabaklas na. Okay? And let's see dito. Ano ba ang message? In general na po tayo. So, kuha po tayo ng some kind of advice from this card, from this deck,
para sa inyong person na si Solomon. So, alisin na po natin dito yung Diego. So, ito is for Solomon. Ano ba yung maibibigay na advice for your person? King. Okay, so your person or si Solomon needs to pay attention sa kanyang health. Kailangan mag-ingat sa pagkain, kung may mga bisyo, pwede tayong tanggalin. Ako, pero mas magandang tanggalin. So, kailangan medyo iwas-iwas or bawas-bawas. Okay, so we have the grasshopper situation in the balance that require careful. Oo. Actually, magiging okay naman to. Magiging smooth na rin naman. Kung ano man ang problema niya sa kanyang career, mission, or what, no, sa araw-araw is magiging balance naman. But, kailangan lang po talaga ng konting pag-iingat or mas malalang pag-iingat this time. And we have the throne here. Wow, congratulations. Kasi nasa kanya ang throne. So, nasa kanyang for the win. Siya yung mananalo, yung victory sa kanya kasi we have this position of authority. No? So, kung ano man yung gusto niya is magaganap din. No? This is a success. No? Fame. No? So, alam mo yung power, no? Nasa kanya rin. Or meron din siyang power talaga. Okay? And you have the purse. Pay attention to your finances. So, careful din siya sa finances. No? So, kailangan niya lang talagang medyo mag-save. Hindi kailangan maging ganon. Hindi rin kailangan masyadong ganon, no? So, balance lang din. Kailangan niya maging karoon ng balance dito. Okay? Okay, so let's see. Dito din, kuha tayo ng card. But here is itong card ng card natin as the, parang lang po maging very specific yung message, no? From Divine. We have the Three of Wands. Which is talaga mapupuntahan niyo kung ano yung dapat niyang puntahan. Anong position dapat niyang position is makiklaim niya po ito. Makukuha niya po ito. Okay. And we have the Page of Wands. And Ten of Wands. Okay. So, ito is, Three of Wands, Page of Wands, and Ten of Wands. Though, alam niyo this time, once na nakapunta siya or nakamit niya po itong victory na to, na position na gusto niya, or kung ano man yung gusto niyang minibiti niya sa buhay ngayon, kung ano man po yung minamanifest niya ngayon, there's parang assurance, no, na ibibigay niya na hindi na ito makakawala. I mean, panghahawakan niya to, aalagaan niya na to this time. And this time is, hindi niya nahahayaan na lumagapak ulit siya. Okay? Hindi niya na to hahayaan. Ang gagawin niya na lang talaga dito is to do this more hard work, more perseverance, no? Kasi talagang well-determined naman tong taong to eh. Ang kailangan niya lang po talaga dito is extra careful. Okay? Kasi talagang meron talagang nagmamatsyag sa kanya. Meron talaga mga naiinggit sa kanya. Sa kung ano ang meron siya ngayon, sabihin natin, ito is hindi naman financially good. Na, I mean, meron, no? But, pagdating po sa work is a very, buuan loob. No? Ang tawag doon, actually, pwede ito maging good leader. Itong person na to. But sa nakikita kasi ni Diego, which is in person niya, is andito yung parang, siya yung magiging tinik dito sa person na to, which is kay Diego. Keep it up, no? So, keep on praying. Ikaw, collective, pag-pray mo si Solomon, which is kakilala mo to. So, pag-pray mo siya na magkaroon siya ng protection, napakalakas sa protection sa araw-araw. Kasi itong karapat niya na ito is marunong gumawa ng spiritual. Maybe laking bundok to, or maybe taga-bundok before, or may kamag-anak, no? Kasi they know, no, kung paano umatake spiritual. Okay? So, sa mga naka-resonate po at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Okay? And,
Sa mga gusto pong magpa-appointment ng reading for clarification, for confirmation, again, wala po tayong rush. Again, may line up po tayo, may appointment. Please, wala pong ganon. Please, be patient, no? To wait for your time, no? Para po, mabigyan ko po kayo ng kaliwanagan sa kagustuhan nyo po or sa gusto nyo pong mga kasagutan sa inyo po mga katanungan. Okay? So, yun lang po. And, dito na po tayo sa healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye!